Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Sir Belo Joko at gayon na rin kay Sir Ronald Verbosidad at kay Sir Edmond Global Sopnet. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking maliit na channel. At nais ko na rin i-promote ang aking YouTube channel membership. Kung inyo nga makikita ang join, maaari nyo nga yung pindutin. Once ka naging member kayo sa aking membership ay priority kayo sa mga shoutout at gayon na rin sa mga benefits. Kaya naman maraming salamat mga ka-viral. Update nga tayo sa nangyaring laban ng Gilas Pilipinas kontra nga sa Chinese Taipei. Talaga namang ginulat ng Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei at hindi nga nila pinaporma. Masasabi nga parang dream team na talaga itong binuo ni Coach Tim Cone dahil napaka-perpekto nga ng sistema na binuo ni Coach Tim Cone at gayon na rin yung team chemistry at yung game plan at napakaganda rin ng naging ikot ng bola para sa Gilas Pilipinas. Kaya naman hindi nakapagtataka na first quarter pa lamang ay talaga namang nahirapan ng todo ang Chinese Taipei at hindi nga sila makapaniwala sa lakas ng Gilas Pilipinas. Totally dominated nga ang ginawa ng Gilas Pilipinas simula first quarter hanggang matapos ang fourth quarter ay kontrolado ng Gilas Pilipinas ang laro. Samantalang ang Chinese Taipei ay hirap na hirap pumasok sa loob. Kaya naman ang ginagawa nila ay nag-a-attempt na lamang na tumira sa labas. Kaya lang ang problema, hindi rin pumapasok yung tira nila sa labas at pagpapasok naman sila sa loob. Ito naman si Kai Sotto, nakaabang kaya naman hirap na hirap talaga sa opensa at depensa ang Chinese Taipei pagdating sa ilalim at sa pagbabantay ni Kai Sotto. At ito naman yung mga leading scorer natin para sa Gilas Pilipinas. Natapos nga ang laban sa final score na 106-53. Tambak malala nga ang nangyari dito sa Chinese Taipei. Samantalang ito naman ang mga top scorer sa naging laban ng Gilas. Si Justin Brownlee kumamada ng 26 points. Si Kai Sotto 18 points. Calvin Optana 13 points. Dwight Ramos 12 points. Carl Tamayo 11 points. Kevin Kembao 10 points. Aguilar 8 points. Perez 4 points. Newsam 2 points. Thompson 2 points. At first quarter nga 26-13, second quarter 52-27, third quarter 82-41, fourth quarter 106-53. So lumalabas nga na hindi talaga nakalamang kahit isang quarter ang Chinese Taipei. Ganyan nga kalakas at ganyan kasulido ang binuo ni Coach Tim Cone na Gilas Pilipinas. Marami din nakapansin na napakaganda ng naging ikot ng bola. Talaga namang umiikot sa lahat at hindi lang isa ang umi-score. Lahat ay umi-score dahil nagbibigay nga sila ng mga puntos at wala ngang buhaya. Kaya naman tuwang-tuwa ang home crowd na nanood. At talaga namang pinasasalamatan nila si Coach Tim Cone dahil nakabuo siya ng pinakasolid na lineup ng Gilas Pilipinas at masasabi nating isa na ring dream team ng Pilipinas. Samantalang double block ay naman itong China matapos nga matalo ang Chinese Taipei sa Gilas Pilipinas at ang kanilang national team na China ay natalo naman sa Japan. Kung atin ngang babalikan ay huling panalo ng Japan dito sa China ay 1936 pa. Kaya naman laking gulat ng China nang muli silang tinalo ng Japan dito sa taong 2024. So lumalabas na naghintay talaga ang Japan ng 88 years bago nila muling matalo itong China at masasabi din nating nag-upgrade na talaga ang evolusyon ng basketball dito sa Japan at hindi na nga sila basta-basta at masasabi nating number 1 contender na rin sila sa Asia. Samantalang double block ay talaga itong China. Mukhang minamalas na nga sila dito sa basketball. Simula nga nung nagpalit sila ng sistema, nagpalit sila ng coach ay nagka-leche-leche na ang program nila sa basketball. Hindi nga gaya ng dati na Chinese ang kanilang coach. Nagkakaintindihan sila sa program, sa chemistry dahil mga pare-pareho sila mga Chinese. Ngayon kasi more on English ang ginagamit. Kaya naman hindi natin masisi na yung mga ibang players ay hindi masyadong maunawaan kung ano nga bang sistema o ano nga bang klaseng game plan ang gustong ituro ng kanilang coach.